Tito, Chapter 3. Paalalahanan mo ang mga mananampalataya na magpasakop at sumunod sa mga may kapangyarihan. Kailangang palagi silang handa sa paggawa ng mabuti. Huwag silang manira ng kapwa at huwag maging palaaway. Sa halip, maging mahinahon sila at laging magalang sa lahat. Sapagkat noong una, tayo rin ay mamangmang at suwail. Nilinlang at inalipin tayo ng lahat ng uri ng pagnanasa at luho. Puno ng kasamaan at inggit ang ating buhay. Kinasuklaman tayo ng iba at kinasuklaman din natin sila. Ngunit nang mahayag na ang kagandahang loob at pag-ibig ng Diyos na ating tagapagligtas, iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang awa. Ginawa niya ito sa pamamagitan ng paghuhugas ng banal na espiritu upang tayo'y ipanganak muli at magkaroon ng bagong buhay. Masaganang ibinigay sa atin ng Diyos ang banal na espiritu sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tagapagligtas, upang sa kanyang kagandahang loob ay maituring tayong matuwid at makamtan natin ang buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Ang mga salitang ito'y mapagkakatiwalaan, kaya gusto kong bigyang diin mo ang mga bagay na ito upang ang mga nagtitiwala sa Diyos ay magsikap sa paggawa ng mabuti. Ang mga ito'y nakabubuti at kapaki-pakinabang sa lahat. Iwasan mo ang mga walang kwentang pagtatalo-talo, ang pagsasaliksik sa talaan ng mga ninuno at ang mga away at debate tungkol sa kautusan, dahil wala itong pakinabang at walang saysay. Pagsabihan mo ng 2 beses ang taong sumisira sa inyong pagkakaisa. Ngunit kung pagkatapos mo siyang pagsabihan ng 2 beses ay ayaw pa rin niyang makinig, iwasan mo na siya. Sapagkat alam mo ang ganong tao ay baluktot ang pag-iisip at makasalanan, at ang masasamang gawa niya mismo ang humahatol sa kanya. Papupuntahin ko dyan si Artemas o si Tychicus. Kapag dumating na ang sino man sa kanila, sikapin mong mapuntahan ako agad sa Nicopolis, dahil napagpasyahan kong doon magpalipas ng taglamig. Gawin mo ang lahat ng iyong makakaya upang matulungan ang abogadong si Zenas at si Apollos sa kanilang paglalakbay, at tiyakin mong hindi sila kukulangin sa kanilang mga pangangailangan. Dapat matutunan ng ating mga kapatid na maging masigasig sa paggawa ng mabuti upang makatulong sila sa mga may matinding pangangailangan at maging kapaki-pakinabang ang kanilang buhay. Kinakamusta ka ng lahat ng mga kasama ko rito. Ikamusta mo rin kami sa mga kapatid dyan na nagmamahal sa atin. Sumainyong lahat nawa ang biyaya ng Diyos.